Okay, let's go. Hello sa inyo YouTube, J Mike's TV, welcome. So ngayong gabi ay sa bahay, ito mga 8:40 na ng gabi. At ako ngayon mag-ano tayo ngayon, mag-reaction video gamit yung aking biniling laptop nung nakaraan. So guys, yun, reaction video ng mga nakakatakot. Tapos meron akong biniling kasi kakatapos lang mag-basketball kasama ko yung mga bata. So dumaan kami ng KFC, tapos bumili ako ng food trip. Ito KFC. So, habang nag-reaction video, mag-food trip tayo. So, ito ngayon, Goosebump Top 5 Santa Claus Mannequin Possessed by an Evil Spirit Giving Workers a fright pala. So, di ka sa pwede mumula sa boses kasi may tao sa baba. So, yun. So, natin patagalin ito. Simulan na natin. Let's go. Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape at 9. Mahina. Si Raul ay isang night shift security guard sa isang lumang store noong 2019. Madalas siyang makaranas ng poltergeist event gabi-gabi pero wala umanong naniniwala sa kanya. Kaya naman nag-decide siyang i-document at videohan ang kanyang nararanasan at i-post ito sa kanyang YouTube channel na Raul Garcia C. Maraming naengganyo at naniwala sa kanyang mga ipinost at agad dumami ang kanyang mga subscribers. Panoorin ang isa sa kanyang chilling clips. Estás grabando completamente solito. Bueno, hay algunos escáneres que estamos tomando a veces. Puse música porque me dio mucho miedo. Se empezaron a escuchar más y más ruidos ahí arriba. Ay. ¿Quién me va a estar viendo ahorita? No manches. Bueno, es la evidencia. Lo que tengo que hacer es esto. Estar checando el escáner. Estoy hasta el fondo. Ay, Dios. Habang naglilibot at ipinapakita ni Raul ang store, bigla na lang may gumalaw na isang cart at dito na nga nagsimula ang haunting. Ahí está la primera cosa. No mames, no mames. No mames, no mames. Ya me dio miedo. Maya-maya pa, dumating si Raul sa isang room na mukhang isang storage room. Vamos a ver. Escuchan un chorro de ruidos por aquí. Bastante ruidos. Mira cómo está desmantelado todo, no manches. Oh. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... No mames. Ang area na ito ay under renovation at dito daw umano madalas makarinig ng ingay si Raul. Marahil nagagambala na ang mga espiritu dahil sa renovation kaya sila ay nagpoprotesta. Maya-maya pa sa kabilang room. ¿Qué tal, amigo? Pinche repio cercano. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos poquito. No, si me da quiz. ¿Qué pedo? No mames. No tiene pilas, no manches. Simutan ka muna ng tubig. Manches.
Ay, me dio un chingo de miedo. Patawa-tawa lang si Raul pero halatang ito ay act lamang para hindi siya mabalot ng takot. Siya ay umalis sa room pero muli niyang inipon ang kanyang tapang para maipakita na walang ibang halong trick ang paggalaw ni Santa. Ay, takot niya. Está horrible aquí, no manches, y huele bien feo. A ver, vamos a ver de qué se trata este amigo. Hola, Santa Claus. Hey. Mándale un saludo a mis amigos, por favor. Alas 8. Ay, no manches. Sino oras na. Dahil 9 na. ¿Qué pedo? No está conectado, no manches. No manches, no manches. ¿Qué pedo? Ano nga, nagagalaw lang. Bigla na lang bayolenteng tumumba si Santa Claus at ang nakakapaninding balahibo pa. Sakto itong gumalaw nang nasa harap na nito si Raul. Nais kayang makipag-communicate ng spirits sa kanya. Makikita na hindi ito naka-on or naka-plug in. So paano ito napaandar ng ghost? Supernatural power ba? Or di kaya na-possess na ito? Sadya nga lang na hindi nakadesign si Santa para malayang gumalaw kaya ang nagawa lang nito ay tumumba. Sa isa pang video sa channel ni Raul, isang gabi siya ay nasa warehouse. May naririnig daw umano siyang malakas na ingay. Nang ito ay kanyang puntahan, ito agad ang sumalubong sa kanya. Pero es que cada vez esos golpes, esos sonidos. ¡Ay, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ay, no mames, no mames! Isang warehouse trolley ang makikitang umiikot-ikot mag-isa. Tila ba pinaglalaroan ito ng multo? Paano ko nasabi? Well, Pero si pudiéramos Bigate sa tissue. tener la certeza de que es. Obviamente cuando vemos cosas tenemos que asegurar, ¿verdad? Si no es una persona. Es nuestro trabajo. Es nada más el deber ser. Porque pues si queremos nosotros hacer bien nuestro trabajo, nakita niyo ba yon? Isang dark figure ang bigla na lang sumilip kay Raul nang inikot niya ang kanyang camera. Ito ay walang feature at mukhang nakikipagtaguan ito kay Raul. Ano sa palagay niyo? Ito kaya ay isang ghost caught on tape? Visit Raul's channel at kayo na ang humusga. Something behind you. Isang Brazilian TikToker ang nag-post ng creepy video na ito. Ipinost niya ito sa kanyang TikTok account na Elias DFGH at kumalat na rin ang video sa iba't ibang paranormal channel. Panoorin ng mabuti. Si Elias ay nag-aaral mag-play ng piano at nire-record niya ang kanyang practice upang ma-analyze ito at makita niya ang kanyang progress. Sa video, hindi lang ata si Elias ang naiintriga sa tunog ng instrumentong ito sapagkat sa tabi niya. Isang dark figure ang tahimik na nakikinig ng kanyang musika. Ang figure ay walang feature pero isang tingin pa lang. Alam mong hindi ito pangkaraniwang nilalang. Ito ay napansin lamang ni Elias nang nakita niya ang reflection nito sa screen ng isang TV. Ibig sabihin, hindi niya ito narinig o naramdaman man lang. Mapapansin na ang figure ay makikitang nakapwesto sa ibabaw ng higaan ni Elias. Ito ay tila nakaupo sa kanyang tabi. Pero, nang mabilisang inikot ni Elias ang camera, wala namang makikitang kahit ano sa kanyang surrounding. At pagbalik naman niya ng camera upang i-double check kung totoo nga ang kanyang nakita, naglaho na ang Black Entity. Ang video na ito ay ang last entry sa TikTok account ni Elias. Hindi na ito nasundan ng update or kahit anong balita about sa kanya. Masyado kayang kinilabutan at natakot si Elias upang mag-record ulit? I guess we'll never know. Isa pa, marami ang naniniwala na ang salamin ay portal o lagusan patungo sa ibang dimensyon. So, possible kaya na nasa ibang dimensyon ang Black Entity na nagpakita kay Elias? Ito rin kaya ang dahilan kung bakit hindi niya ito naramdaman kaagad. Ang screen lamang ng TV ang siyang tanging paraan upang ito ay makita. Then, sa mahilig manood ng TV dyan, ito lang ang maipapayo ko. Make sure to watch Goosebumps Top 5 on your TV for a better experience. One of the boys. Next on our list ay galing ulit sa TikTok at ito ay ipinost sa TikTok account na CacGosok.
Isang grupo ng mga kalalakihan ang nag-camping isang gabi. Isa sa kanila ang nag-decide na videohan ang moment ngunit hindi ata happy memories ang tatatak sa kanilang mga isip, kundi isang spine-chilling memory. Ku sendiri, ku bayangkan dia tetap pada. Sa simula tila isang normal na camping trip lamang ang nagaganap. Nagkakantahan and nag-enjoy lang ang grupo ng mga kalalakihang ito. Pero sa likod ng lahat ng tawanan, may isang dark presence na nakaabang. Sa simula ng video makikita ang isang babaeng may mahabang buhok at may pale na complexion. Ito ay tahimik lang na nakatitig sa kanila. Kalahati lang ng katawan nito ang makikita at ang kalahati ay tila nakalubog sa duyan patungo sa lupa. Ayon sa magkakaibigan, sila lang daw umano ang nasa lugar ng mga oras na yun. Ito kaya ay isang ghost caught on camera or isa lang itong elaborate hoax? Here's the evidence mga ka-Goosebumps. Pagmasdan at kayo na ang humusga. Nagtataka na ba kayo kung may kakayahang maglakad sa tubig ang mga multo? Ayon sa iba, ito raw ay mga water spirits. But sabi naman ng iba, ito raw ay tubig lang na binuga ng isang balyena mula sa blowhole nito. What do you think? Share your thoughts down below. Light and figure. Number 2 sa ating list ay galing sa ating mga fellow ka-Goosebumps. This video ay sinend sa atin ni ka-Goosebumps Jen Mendez. Nais niyang ipacheck kung may nakita nga ba talaga siyang paranormal sa video na ito. Ang video ay isang vlog ng ating kababayan na si Frances Candia kung saan ibinahagi niya ang kanyang experience at ang mga pangyayaring naganap nang siya ay nasa Morocco. Watch the full video to learn more sa kanyang YouTube channel. Link will be in the description. Anyway, sa kalagitnaan ng vlog ni Frances, na-point out ni ka-Goosebumps Jen na may puting ilaw na dumaan sa likod at pumasok daw sa isang room. Kasabay nito ang biglaang pagsara ng pinto. Presyo ba parang pangrenta na bilang isang buong apartment? Kung magfo-focus sa background, ilang minuto bago lumabas ang ilaw, may isang babae na pumasok sa kwarto. And then maya-maya sumara ang pinto kasabay nito ang paglabas ng ilaw. Ang ilaw na nag-glide ay reflection lamang ng isa pang ilaw. Ang pinto ay medyo shiny and smooth, so normal lang na mag-reflect ito ng light. Sana nasagot namin ang katanungan na bumabagabag sa'yo, ka-Goosebumps Jen. Ang susunod na video ay sinend sa amin ni ka-Goosebumps John Kirk Alang Prera. Ang footage ay kuha sa kanilang bagong CCTV noong year 2020. Ayon kay John, uso daw ang kawatan sa kanilang lugar kaya naman agad silang bumili ng online CCTV camera. Makalipas ang ilang buwan, naisipang i-review nila John ang mga recordings na nasa loob nito. And what they saw sent shivers down their spine. Ang video footage na ito ay nakuha ng bagong dating pa lamang ang kanilang camera. Tinest daw umano ni John at ng kanyang kapatid na babae ang night vision kinagabihan. Si John at ang kanyang kapatid na babae na makikita sa video ang tanging present ng mga oras na yun. Subalit yan lamang ang akala nila. Makikita sa likod ni John ang isang silhouette ng isang babaeng may mahabang itim na buhok. Ito ay tahimik lang na nakatayo sa likod ni John at kung papansinin, mukhang bizarre and unnatural ang facial features nito. Una sa lahat, halos wala itong mukha. And second, ang mga mata nito ay tila nakalubog. Nakausap namin si John at sabi niya hindi daw niya talaga kilala ang babaeng nakuha sa video. Ibinahagi rin niya na halos 3 taon pa lang silang nakatira sa place nila. So mukhang wala siyang kaalam-alam kung may previous case ng paranormal sa kanilang lugar. Although may isa pa silang bunsong kapatid. Tulog na ito ng mga oras na nakuha ang video. So ano? Or sino kaya ito? Whatever it is, lagi kayong mag-iingat ka-Goosebumps John. Bago ang lahat, nais ko lang magpasalamat sa walang sawa ninyong suporta mga ka-Goosebumps at sa patuloy niyong pagpapadala ng inyong mga karanasan.
Na-reach na natin ang 50K milestone. It wouldn't have been possible kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang tunay na nagpapabilis ng tibok ng puso ko gabi-gabi. The Ghost of Queen Mary. Last on our list ay galing mismo sa YouTube channel ni Brandon Alves. Siya ay walang iba kundi ang isa sa mga paranormal investigators ng TV show na Ghost Hunters. Si Brandon Alves ay isa ring author ng libro and he had dedicated his life sa pag-uncover ng mga mysteries ng paranormal. Isa sa pinakatumatak umano kay Brandon ay isang investigation nila ng RMS Queen Mary. Ito ay isang barko na nag-sail sa North Atlantic Ocean from 1936 to 1967. Nagamit din ito noong World War II bilang isang Allied troop ship. Nalampasan na ng historical ship ang di mabilang na alon at marami na rin ang mga nawalan ng buhay at naglaho sa barkong ito. Isa na dito ang isang batang babae na nalunod sa swimming pool ng barko. Ayon sa mga employee, maraming beses na daw silang nakakita ng mga apparition ng ghost na nakasuot ng 1930s style na swimsuit sa swimming pool area. Dito rin daw nagmamanifest ang isang batang babae na kung tawagin ay Jackie. During their investigation, si Brandon Alves at ang kasama niyang investigators ay nakarinig ng something unsettling. The EVP you were about to hear was collected in the first-class pool area, where the spirit of a young girl named Jackie is reported to manifest. It is clear that the voice was audible, as you will hear APRA founder Brandon Alves and investigator Joey West react to the voice. Come closer. No way, dude. Yeah. Isang boses ng batang babae ang tila nagpapalayas sa mga investigators. Meron din isa pang boses na tila humihingi ng tulong. Si Jackie na kaya ito? Sino kaya ang humihingi ng tulong? Ang susunod na clip ay isa pang raw footage sa investigation na ginawa nila Brandon Alves sa RMS Queen Mary. Ito ay nakuha habang nililibot nila ang changing stalls ng swimming pool. Nakita niyo ba yon? Isang figure ang makikita sa isang changing stall ng pool. Ito ay mukhang isang batang babae at ang mga mata nito ay tila umiilaw. Tahimik lang nitong pinapanood ang grupo ng paranormal investigators mula sa dilim. Si Brandon at ang isa pang paranormal investigator at isang gwardiya lang ang tanging tao na present ng mga oras na yun. Ang mga staff at ibang guest ay prohibited sa pag-access ng area, kaya naman mahirap isipin na ito ay isang tao. Sino kaya ang ghost na ito? Ano kaya ang nais nitong iparating sa mga investigators? Check out Brandon's channel at kayo na ang humusga. Ito ay para sa mga mahilig sa pusa. Totoo nga talaga yata guys yan kung ano, yung mga hayop may kalulong talaga yan. Ayan, ano. Totoo yan yan. Double check lagi mga ka-goosebumps. Baka isa na palang spirit ng cat ang nilalaro nyo. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok. Ay, so, yun lang guys. So, bukas ko na lang edit to. At kasi pagka tumagal yung mata ko sa ganito sa laptop, yung mata ko, di ko na parang nag-eye strain, nada-drive. So, bukas ko na lang edit siguro umaga. So, maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, JMX TV. Kita-kits sa next vlog. Bye-bye!